Rossi 150i Adventure X. Alamin natin yung updated price, installment, at bigyan natin ng quick review. Parang agila na manunuklaw mga idol. Napakaangas ng dating. 5,735. What's up mga idol, Chris Ride Motovlog nga po pala. For today's, nandito ngayon tayo sa Rossi Motorcycle, Alabel Branch, Sarangani Province. So yan, tingin tayo na ang pinakabago nilang Adventure X, yung 150cc nila mga idol. Rossi 150i Adventure X. Napakaganda mga idol kasi naka water cooled na po ito. At the same time naka 4 valve. Fuel injection na po yan. Euro 4 compliant. Napaka eco-friendly ng motor na to. Alamin natin yung updated price, installment, at bigyan natin ng quick review. Grabe, napakaangas po talaga ng motor na to. Kung hilig nyo naman is adventure, bagay na bagay po ito sa inyo, itong motor na to. So sa design nito, hindi naman nalalayo doon sa EDB 160 natin. So ito, Rossi Adventure X, napakaangas ng datingan mga idol. Dual sport, pwede pang semi off-road, pwede pang highway, okay na okay po itong motor na to. Pagdating po sa design, grabe, napaka-brusko niya, napakatulis ng mga side profile niya. Ayan, parang may muscle pa siya dito, ayan. So dito naman po sa harapan niya, grabe, parang agila na manunuklaw mga idol. Napakaangas ng datingan. So ito naman po yung windshield niya, naka-clear. Pwede nyo po itong pataasin, pipihitin nyo lang po ito, tapos matataas po natin yan. So maganda to talaga pang long distance, pang adventure touring bike talaga yung design niya. Dito naman naka matte black at napakarami niyang design mga idol. Parang carbon lodi yung design niya. Pagdating naman po sa signal light niya, naka-usli pa rin po siya, yan o. Pero maganda dito sa mga ilaw nitong Adventure X natin, lahat po ito ay naka-LED na. So naka-LED na po yan lahat. Wala ka nang makikitang halogen bulb sa motor na to. Maganda po dito kasi naka-LED projector lamp na siya. Talagang napakaliwanag po nito sa gabi. Dito naman nakalagay yung FI, tapos Euro 4. Napaka-eco-friendly na po nito, tapos napakatipid nito sa gas. Kasi fuel injection na po itong motor na to. Pagdating naman po sa decals, dito sa mga stickers niya, minimal lang po talaga. Nandyan po talaga yung pagka-premium niya. So ito naman po yung front telescopic niya. May cover na po siya dito na rubber. Ayan o, para hindi masyadong mapasukan ng dumi. Ganda pa po dito, napakalaki at napakasolid ng pagkakagawa ng telescopic niya. Ayan o. So mapapansin nyo naman po dito yung front fender niya. Naka-glossy red. Dito naman sa bandang likod niya, naka-matte black. At pansin nyo po dito, wala po sang butas. Ayan o. Pero maganda talaga yung pagkakadesign ng front fender niya. At meron din po sa ditong reflectorized na kulay orange. Dagdag visibility sa atin, lalo na tuwing gabi. Pagdating naman po sa braking system niya dito sa harapan, mapapansin nyo po dito, naka-hydraulic disc brake, naka-dual pot piston caliper. Mapapansin nyo parang tatlo yung piston niya, pero dalawa lang yung malaki dito, itong side by side. Maganda pa po dito kasi naka-CBS siya, combi brake system. Pag nagbi-brake tayo sa likuran, sumasabay po yung sa harapan. Kaya napaka-smooth po ng braking system niya. So ito naman po yung design ng kanyang mags. Naka-bronze din po yung kulay niya at yung design niya mga idol. Yan, parang rayos yung design niya. Dual sport, pwede pang semi off-road, pwede pang highway. Size naman po nito ay 110 by 80 and then 14 inches po yung laki ng kanyang mags. Siyempre naka-tubeless yan. Ayan o, naka-tubeless po yan. Pagdating naman po sa makina nito, ang displacement po nito ay 150cc. Naka 4 stroke, 4 valve, single overhead cam at ang cooling system po nito mga idol ay liquid cooled. Ayan po mga idol, liquid cooled na po yan. Yung radiator natin mga idol, basta liquid cooled, may radiator po talaga yan. Nilalagyan po yan dyan ng coolant para hindi mag-overheat yung motor natin. Kahit long distance natin sa biyahe, hindi tayo mangangamba baka mag-overheat yung motor natin. Pagdating naman po sa muffler niya, may heat guard po sa dito na makapal na plastic. Ayan, napakasulit din ang plastic niya.
At ito naman po yung design ng kanyang muffler or tambutso. Ganda pa dito, ito yung silver na to, metal po siya. Ayan o. Metal po siya mga idol, hindi sa plastic. And then sa braking system po nito sa likuran, hydraulic disc brake, single pot piston caliper. Ayan o, naka dual disc brake po ito. Maganda pa dyan, naka combi brake system. Pagdating naman po sa suspension niya dito sa likuran, naka dual shock po ito. Ayan o. Parang okay naman yung suspension niya mga idol. Yan. So, ito naman po yung tire niya sa likuran. Naka-dual sport pa rin po yan. Ang size naman po nito ay 130 by 70 and then 13 inches po yung laki ng mugs niya. Same po ng size sa EDB 160. So ito naman yung airbox natin. Laki ah. Tapos ito naman po yung CVT. Ganda yung ano niya, yung design ng kanyang plastic. So dumako naman po tayo dito sa tail light tsaka brake light niya. Pag tiningnan natin sa side, napakatulis niya rin mga idol. Ayan, parang Aerox yung weight niya. At ito naman po yung grab bar natin. Ganda yung niya, plastic. Makakapal talaga. At tail light tsaka brake light niya, ganito po yung design niya. Ayan sayang hindi natin mapailaw. Pero napakaganda talaga. Ayan tail light, brake light, signal light, lahat po yan naka-LED na. Yan naka-LED na po yan lahat. At ito naman po yung back fender niya. Yan makapal din po sa na plastic. At ito naman po yung lagayan natin ng plate. Basta Rossi, sabot-sabot lang. So ito naman po yung handlebar niya. Naka-naked type. Wow. Naka-matte black naman yung kulay niya dito. Yan mga idol. Solid din siya. Yan. So ito naman yung brake niya sa likod. At passing light, high beam, low beam na switch. Dito naman yung hazard niya nakalagay. Turn signal light, horn. Sa right side naman, nandito po yung kill switch. Switch ng ilaw. Tapos electric start. Ayan electric start. So wala na rin po itong kickstart. Wala po siyang kickstart assist. Pagdating naman sa meter panel niya, yan, same sa ADB 160 yung laki niya. Yan, tapos dito plastic rin po ito. Maganda rin po dito sa meter panel niya kasi naka-digital na rin po ito lahat. Napaka-detalyado na rin po nito. So dito naman po tayo magsi-select. Dito naman yung set natin na button. Pwede rin po kayo dito mag-charge ng cellphone. So dito po siya makikita. Yan may USB type charging port na siya. Yan. Siyempre sa ignition naman nito, naka-disusi pa rin po ito mga idol. Ayan naka-disusi pa rin po yan. Ayan Tapos dito naman po tayo nagbubukas ng ating gas. Ayan dito po yung gas tank niya. May lagayan din po sa dito ng mga basahan. Ayan cellphone, pwede kayong maglagay dito. Ayan, pwede dyan mga idol. Tapos may cover din siya. So ito naman po yung design ng kanyang upuan. Magaspang, malapad, pero napakalambot. Goods na goods mga idol. Ayan meron din po siyang ganito para hindi dumausdos yung angkas mo. So buksan naman natin. Wow, ang laki. Laki mga idol Ayan laki. So ito yung side mirror, battery. Ayan napakalaki mga idol, pwede. Pang lagayan ng mga gamit natin. Yan. Tapos hindi rin siya basta-basta natutumba. Ayan unless na itulak mo na lang. Marami naman nagtatanong, magkano ang presyo ng motor na to? Rossi Adventure X. Ang cash price po nila dito ay 110,000. Cash price 110,000. So yan na po yung cash price nila dito. Nitong Rossi Adventure X 150i. Fuel injection, liquid cooled, 4 valve, dual disc brake. Lahat na ilaw, naka-LED na po yan. Wala kang talo dyan mga idol. Sa down payment naman, sa installment, down payment 10,000 lang. Ayan 10,000 lang po. And then sa installment dito sa kanila mga idol, hanggang 2 years lang po talaga. Dito sa branch nila, dito sa Alabel, Sarangani Province.
So 2 years lang po talaga yung installment nila dito. So sa installment, down payment 10,000. Sa 12 months, 1 year ay 10,660. So rebates pa yan ng 300 pesos. So ito magiging 10,360 na lang. So yan na po yung net monthly nyo kapag naka-rebates po kayo ng 300 pesos. Maaga po tayo magbayad dapat. So yan po yung 1 year nya. Sa 2 years naman, 24 months. Ayan, 2 years na hulugan. 6,035 pesos. So ayan, 2 years, 24 months, 6,035 pesos yung monthly nyo. So rebates pa naman yan ng 300 pesos kung maaga po tayo magbayad. So magiging ano na lang to, 5,735. Yan na po yung net monthly nya. Sa 2 years po yan mga idol. 5,735 dapat, hindi po kayo nahuhuli sa bayarin para makarebates kayo ng 300 pesos. Pero hindi na kayo lugi dito mga idol kasi napakaganda po ng features, specs, and yung design. Okay na okay po talaga yung pormahan niya. Unique din po siya kasi yung ano niya, naka-projector LED lamp na siya yan, no? Okay po yan kasi naka-LED na po yan mga idol. Napaka-solid din ang suspension niya dito sa harapan. Napakalaki niyan. Naka-dual disc brake po ito, harap tsaka likod. Yan, no? Tapos naka-CBS, combi brake system. Pag nag-brake ka sa likod, sumasabay yung sa harapan. Maganda yung handling po nito mga idol. Ito po yung makikita nyo mga idol pag nasakyan nyo na. Ayan, no? Para talagang ADB 160 yan. So naka-tiptoe tayo. So ang height ko nga pala ay 5'6". So 5'6 ako pero naka-tiptoe tayo mga idol. Ayan, no? Yan, medyo mataas kasi yung upuan niya. Pwede natin yan tabasan para di tayo magkaganito. Ayan, no? Pero okay na okay po yung handling niya. Madali lang po i-maneuver. Adventure touring bike siya na scooter. Available po dito sa Rosie Motorcycle, Alabel Branch, Sarangani Province. So yun, kung may mga ipapa-inquire pa po kayo sa akin na motor, comment nyo na lang po sa comment section ng ating video. Yan, napakarami po natin dito ang Rosie Motorcycle. Chris Ride Motovlog, ride safe po tayo palagi. God bless you all.